Alam nyo ba na we are already living in the end times or the last days? Nakasaad po yan sa 2 Timothy chapter 3, 1 to 5, na yung mga nangyayari ngayon sa mundo, they are all prophesied in the Bible. It will really happen, and it is happening now. So it means na the return of the Lord Jesus Christ is near. Good afternoon. So medyo na-late po ako mag-share ng devotion. I'm not still a bit feeling well, and marami po akong pinagkaabalahan. Syempre nasikaso ko muna yung mga household chores and yung anak ko kanina. So ngayon lang ako nagkaroon ng time to share this devotion, pero nakapag Bible reading na po kanina, and gusto ko pa rin na i-share yung aking nabasa kanina, our usual daily routine. So ito po yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3. So there will be godlessness in the last days. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. So dun pa lang sa una na sinabi na people will be lovers of self, lovers of money, without self-control, lovers of pleasure rather than lovers of God. So yun pa lang is nakikita nyo na po siguro yung manifestation niyan sa panahon natin ngayon. Sa nangyayari sa government, diba yung mga naging issue last time, flood control scam, yung mga politiko natin na na-involve dyan, na kinamkam nila yung pondo doon para sa mga flood control projects na yan, and yung mga nalaman natin, yung mga substandard na mga infrastructures dito sa Bulacan and sa other places, diba, na makikita natin corruption is really at worst. So dito po pumapasok yung people will be lovers of money, lovers of self. Mas mahalaga sa kanila yung comfort nila, yung mabe-benefit nila, kesa dun sa maging concern sila sa kapwa-tao nila. These things are taking place because this really proves that the Bible is real. Lahat ng sinasabi sa Bible ay nangyayari na po ngayon. So hindi natin maiwasan yan, and let's expect that if we are experiencing bad things right now, yan yung mga tao nagiging pasama ng pasama, mas mag-worsen pa po yan as the days go by. Lalo na pag malapit na si Lord dumating, talagang palalaan lahat ng situation. Kasi judgment day will come, diba? So, dyan po masusubok yung katatagan din ng mga Kristiyano. Kasi syempre, nasa tayo blended tayo sa mga unbelievers. We are called to be salt and light of this world and not to be like them, like those people. Though minsan tayo, we tend to be appalled, disappointed, affected, we are frightened, natatakot, nagwo-worry tayo. Pero we are meant to stand out in our faith, to stand firm for the Lord, diba? Ito nga yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12 na, ay nawala ba't naging James to? Ayan siya. So, sabi dito, ayan, all you however have followed my teaching, sabi ni Paul, my conduct, my aim in life, my faith, my patience, my love, my steadfastness, my persecutions and sufferings that happened to me, which persecutions I endured, yet from them all the Lord rescued me. Ito, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, while evil people and impostors will go on from being bad to worse. Verse 13 po yan. Deceiving and being deceived. Verse 14, but as for you, continue in what you have learned and firmly believed. O diba?
they will go from bad to worse. And yung mga Christians, they will experience persecutions too. Excuse me. So, yan, mentras na you decide to follow the Lord, mentras na nagtitiwala ka sa Panginoon, habang tumatagal, mas dadanas ka rin ng paghihirap at persecution from unbelievers. So, normal po yan na pagdaanan natin ngayon kasi nga they are mark of the last days. So, we need to really persevere and stay grounded in our faith. Stay firm, di ba, sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, dapat ba tayong matakot na nangyayari ng lahat ng ito? Of course, para sa isang Christian, when you hear the end times, it means that the Lord is coming soon. So, parang sa isang Kristiyano who really loves the Lord, it is a joy for them to hear and then to witness the second coming of Christ. Kasi yun na yung part na uuwi na tayong lahat sa heaven, na makakasama mo na si Lord till eternity. Pero, para sa part ng mga unbelievers, mga hindi pa sumasampalataya at nagtitiwala sa Panginoong Jesus, there is an impending doom that awaits them. Kaya itong mark na to of the last days, may it be a reminder and a turning point din sa kanila na may pagkakataon pa para magbago hanggat nabubuhay tayo, hanggat wala pa si Lord. Kasi pag nandiyan na si Lord, wala nang choice. Wala ka ng chance talaga. So hanggat wala pa siya, di pa siya dumarating, samantalahin na natin sana yung mga pagkakataon na to really come to Him, to change our ways, and to repent from our sins. And to really live a life that is glorifying God and is pleasing to God. Hindi na yung mabubuhay ka para sa mga personal mong kagustuhan na hindi naman sa Panginoon, hindi naman tama sa mata ng Panginoon. So ayun, sana po tayo ding mga Christian naman for us naman, mag-persevere lang talaga. Ako, may mga struggles din ako as of now, ang dami kong mga kabigatan pa rin. Miski ako, I don't know minsan how to handle things pero sabi ko nga, Lord, I'm not perfect. May mga times po na I still fail, I still worry, I still, as a person, marami akong lapses. Pero ang pinanghahawakan ko yung faith na meron ako. Yung pagmamahal niya sa akin na hindi niya ako bibitawan kahit anong mangyari. Na minsan susukuan mo yung sarili mo. Ako lalo na ngayon, marami pong mga tao nagkakaroon ng mental illness. And also, I'm one of those. I'm also struggling with my mental health. I have anxiety and depression also. But of course, by the strength and grace of the Lord, kinakaya. Never naman pumasok sa isip ko mag-suicide. Kasi hindi po solusyon yan. Actually, ang suicide is not a solution. And akala nila tapos na yung problema nila, diba? Hindi. Mas lalo lang pagka ginawa mo yun, ang kababagsakan mo ay impyerno. So, alasan ng kapayapaan doon? Alasan ng kapahingahan doon? So, hayaan natin si Lord. Siya lang may karapatang magbigay at bumawi ng buhay natin. That's all, and sana maging reminder sa atin to na kailan tayo magsisimula na mamuhay para sa Panginoon? Kailan tayo magsisimulang lumapit sa Kanya? Aantayin pa ba natin na mag-unfold lahat? Nakikita natin nag-unfold na sa harap natin yung mga signs na malapit na siyang dumating. Bago siya dumating, so ngayon pa lang, na tayo, maging prepared na tayo. And ngayon pa lang, lumapit na tayo and magkaroon tayo ng magrepent na tayo sa mga nagawa nating kasalanan, humingi na tayo ng tawad, lumapit na tayo sa Kanya at magpakumbaba at tanggapin natin siya sa buhay natin, di ba? At nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan, di ba? Magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, sana po naka-encourage to ngayon sa inyo. Have a blessed day and ingat po ang lahat. Palagi na magdasal at magtiwala sa Diyos ano man mangyari. Bye-bye.